Samantala, siksik sa aktibidad ang naging linggo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Highlight po dito ang kanyang pagdalo sa 42nd Annual Joint Meeting sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Ang buong linggong aktibidad ng Pangulo ating balikan sa ulat ni Kenneth Pasyente. Nagsimula ang linggo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pagdalo sa ika-7 taong anibersaryo ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD, kung saan pinangunahan niya ang turnover at pagkakaloob ng iba't ibang benepisyo sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino program. Kabilang sa mga ipinamahagi ang mock keys para sa mga benepisyaryo ng vertical at horizontal housing, certificates of lot award at mga cheque para sa Enhanced Community Mortgage Program. Gayon din ang Certificates of Entitlement. Ayon sa Pangulo, mula Hulyo 2022 hanggang Enero ngayong taon ay nakagawa at nakapagpondo na ang pamahalaan ng higit 423,000 housing units habang patuloy ang pagsisikap na maabot ang mga susunod na target. Malugod ding tinanggap ng Pangulo ang mga delegado ng ika-42 Annual Joint Meeting of the Economic Cooperation Committees ng Japan at Pilipinas sa isang courtesy call sa Malacanang. Sumentro ang pagpupulong sa pagpapalawak ng kooperasyon sa larangan ng kalakalan, infrastruktura, turismo at human resource development. Binigyang diin na magkabilang panig ang kahalagahan ng paglikha ng trabaho at pangmatagalang paglago ng ekonomiya. Pinangunahan din ng Presidente ang panunumpa sa tungkulin ng halos 2,000 bagong promote na mga guro at school heads sa ilalim ng Expanded Career Progression o ECP system para sa Bulacan at Pampanga clusters. Iginiit ng punong ehekutibo na patuloy na palalakasin ng pamahalaan ang suporta sa mga guro sa pamamagitan ng mga insentibo, benepisyo at medical allowances. Binigyang din niya na pinalalawak ang mga oportunidad sa promosyon sa ilalim ng ECP upang mas mapalago ang karera ng mga guro. Nanguna rin ang Pangulo sa isinagawang medical mission sa ilalim ng Yaman ng Kalusugan o YAKAP program ng Department of Education sa Minuyan Elementary School sa San Jose del Monte, Bulacan. Layon ng YAKAP program na palakasin ang kalusugan at kapakanan ng mga guro, kawani at mag-aaral, katuwang ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Kabilang sa mga serbisyong ibinigay ang Vital Signs Assessment, ECG, cholesterol at blood sugar testing, urinalysis, X-ray, CBC, ultrasound, medical consultation at libreng gamot. Ayon sa Pangulo, inilunsad ang YAKAP Caravan upang mailapit ang serbisyong medikal sa mga guro na madalas mapabayaan ang sariling kalusugan dahil sa dami ng tungkulin. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.